Ito na nga, back to work na tayo. Naka-uniform na si Maring Queen ninyo. Work na. Prepare ko lang yung aking baon. Tapos kakagising lang din mixer natin. Bigyan ko nga yun ng damit si Pars para siya na ang maglagay ng damit. At today ay medyo malamig-lamig. Hindi siya yung very warm talaga. Ay nako! I'm not yet ready to go to work. Pati si Pars. Tinatamad siya. Bakit ganun pag first day back to work? Nakakatamad. Mag-work. Saan man yung damit ni Mixo? Ay, yung bag niya. Dahil lang napansin ko dyan sa daycare na yan, ang gasto sa damit. Everyday, pinapalitan talaga sila ng damit. Yung pang umaga ba? Kaya niyan, nilagyan ko si Mixo ng damit na. Yung pang normal days niya ba? Tapos, pag sundo ko sa kanya mamaya, pinalitan ng damit. And then, chinek ko yung damit niya na nilagay dun sa bag. Ano pala? Hindi madumi. Kay Pars pala to. Tinanong ko si Mixo, bakit pinalitan yung damit mo? Hindi naman madumi at nilagay dito sa bag. Sabi ni Mixo, iba daw yung damit nila pag tulog. Kumbaga, pag lumabas sila ng morning, kasi lumalabas man yun sila everyday. So, pag lumabas ng 10 o'clock or 9:30, pagpasok nila niyan, mga alas 11, pinapalitan yung damit nila bago matulog or bago matulog ng nap time. Ito, hindi man to mga dumi itong damit niya dito. At meron ako ditong nilagay na damit, yung sinuot nga niya kahapon or yung last week. At hindi naman madumi at wala din naman baho. Binalik ko dito sa bag niya. And then nung sinundo ko siya, iba yung pinasuot. Hindi yung ito na t-shirt kung ano yung nilagay ko balik dito. Sabi ko, ganito pala to sila dito. Magasto sa damit. Kailangan everyday mo talaga kunin yung kanyang pack bag at palitan yung kanyang damit dyan na madumi ba. Kung ano yung sinuot niya kahapon. I-change kasi pinapalitan pala talaga sila ng damit. Napakagastos ng damit. Diyos kong labahan ito. Times 2. Ayan, bigay ko kay Pars para siya na ang maglagay. Oh. Oh, dahil I prepare my food. Yung food ko, hapon si Pars nagluto ng pulled pork. Ayan yung ating babaungin today. Pulled pork at sweet potato. Umpisa na ng diet. Tapos na yung kain ng kain. Masarap pa naman itong luto ni Pars. Ay, wala pala akong gulay. Hindi pala ako nakabili ng cucumber. Ayan. Ito na nga, malamig na ang umaga. Plus 14 na tayo last week. Every morning ay nasa plus 20. So ito, nag-drop na siya ng 6. Ng 14 na, malamig na to. Umpisa na naman ang balutan. Jacket na tayo nito Mixo. At yung ating Mixo, ayaw niya na dun sa daycare niya. Gusto niya na daw mag-aral. Excited yan Mixo. Yung dun talaga sa pang-elementary ba, nagtatanong na kailan daw siya mag-aaral. Gusto niya daw pumunta dun sa school ba, hindi daw sa daycare. Matured naman ang isip ng ating Mixo. It's cold no. Nanginginig sa lamig. Lamig yan? How about Pupo? Pupo. Okay, I've seatbelt you.
ang bigat ng aking mga paa papuntang work. Sige lang, Mars, malalabanan mo yan. Ang ano talaga, alam mo yun, tinatamad talaga ako pumasok ngayon. Pwede lang magsakit-sakitan. Wag naman sana. Diyos ko po, baka mangyari. Ang ganda naman itong sasakyan na to. Malaki siya, ganyan yung gusto ko, malaki na car. Kasyang-kasya yung gamit ko sa panglinis ba. Yung dun sa akin, laging short. Ano kaya, madami kaya kami work ngayon. Lunes eh. For sure, madami to. Kahapon, halos lahat sila nag-work kahit Sunday. At yun nga, madaming nilinisan. Kita ko dun sa schedule namin. Pero ngayon, baka naman. Sana kunti lang para maaga ako makauwi ba. Ang alam nyo yung first day at hindi masyadong pagod. Para next day, may gana nang pumasok. Ngayon lang talaga. Tapos si Pars din. Kasi bukas, back to work na siya. Ngayon pa lang, nabibigatan na din siya sa kanyang mga paa lumabas ng bahay papuntang work. Ay, ito na nga. Malapit na ako matapos. Ngayon pa lang ako nakapag-vlog. Nabisi lang ako kasi medyo madami yung aking nilinisan at ako lang mag-isa. Pero mamaya, punta daw yung isa kong ka-workmate dito sa area ko para ako ay tulungan. Medyo quiet yung Monday namin ngayon. Mostly naman kasi ito empty na to kahapon pa lang. Kaya ngayon ang linis time. Alright, yan. So yan yung ating work. Na-miss nyo ba yung work ni Maring Queenie? Yung ating camera parang blurred siya. Ayusin ko nga. Ayan medyo okay na. Diba, kita nyo na si Maring Queenie. Hala! Sa labas ay umuulan. Raining. Diyos ko, ang inaantay ni Mixo, yan yung gusto niya dahil may bago siyang butas. Gusto niya daw maglaro mamaya sa labas na umuulan. Yan Kanina, dyan, ay grabe, sobrang itim ng clouds. Tapos ngayon, nag-ano na siya, medyo nag-bright na. Malakas siguro ulan dun sa amin. Doon kanina, sobrang itim. Tapos, biglang nag-fogs na. Hindi ko matanong si Pars. Hindi ko kasi dala yung aking cellphone. Nakalimutan. Pagpasok ko kanina, nung matanggal ako ng jacket ko, naalala ko, ay nako, wala palang dalang cellphone si Maring Queenie. Meron kasi akong pinakita sa kanya. Nakalimutan ko kunin yung aking cellphone. At nakalimutan niya din na ibigay sa akin. Diba? Kaya ngayon, wala akong cellphone. Importante pa naman ang cellphone pag andito sa work. Dahil pag may kailangan yung baba ba, yung boss namin, tatawag lang yun sila sa mga cellphone namin. Nyari, gaya nito. 8:01. Kailangan ng linisan dahil yung guest ay coming na. Ganyan, paano pag walang cellphone? Pero nagsabi naman ako doon na wala akong cellphone. Kung may kailangan man, ay kumunta kayo dito sa akin. So, ayun nga, kanina, nakadalawang beses sila dito. May pinalinis lang sa akin at pina-change yung towel doon sa kabilang room. May na-miss ko din to nung magtrabaho. Yung ating hotel. Yung magtrabaho ba? Buti na lang. Hindi talaga yung as in napagod si Maring Queenie doon sa ating summer vacation. Medyo carry boom lang ang first day ko. Akala ko napapagod talaga. Hindi naman pala. Ay.
maganda naman magtrabaho dito sa hotel. Kaya lang minsan nakakapagod din. Lalo na pag madaming guests or booking. Madalian. May time limit tabi ba na? Kailangan alas 3. Tapos na yung mga kwarto. Lalo na pag madaming booking. Diba? Booking yan. Na-booking ka, Mars. Na-booking, naging Mars. Yan. Dalawang rooms na lang yung aking linisan. So ano nga, pumunta yung ano dito. Isa kong ka-workmate para tulungan ako ba. Yan. Mabigat ba, Mars? Yung comforter ang mabigat. Buti na nga lang tong comforter dito is tag single lang siya ba. Hindi yung tag dalawa god. Yung double ang mabigat. Hindi ko yun kaya. Kaya dun sa bahay si Pars ang naglalagay ng comforter namin. Diba? Yan. Para lang din ako maglalaro. Bakit naman, Mars? Napanis na yung laway ko dito. Walang kausap. Ako lang mag-isa. Kaya, mag-vlog na lang ako eh. Total, malapit na lang din naman ako matapos. Nag-chismis na din ako sa inyo. Kaway-kaway dyan sa mga housekeeping na same kami trabaho. Ang ganda naman trabaho dito, di ba? Lalo na pag may iwan yung guest. Nangangati yung aking mata ba? Allergic reaction na naman to. Kanina pa ako kamot ng kamot. Kati. Ito, tapusin ko lang ito. Para makauwi ako ng tamang oras talaga. So, ito na nga. Nagbakasyon ka lang. Pagbalik mo dito, hindi na maitsura yung area ko. O, diba? Diba? Ano na to? Ano na to na pinaggagawa nyo dito sa area ko? Kasi yung 7th floor ay akin. Hindi man lang nila inayos. Pagpasok ko talaga kanina dito, grabe, napakakalat. Tapos mga kulang-kulang pa. Yan. Hindi man lang nila tinanggal yung mga empty box. Gaya yan. Naglagay nga ng tubig dito pero ito hindi kinuha. Naiyo. Ayan, so ito ngayon ayusin ko. Kasi ako lang din naman ang mahihirapan. Oh, ang bigat. Ay. Tapos yung ganito. Diba talaga basta yung andito ka ba? Dahil maasikaso talaga ng mabuti yung area ko. Na-high blood ako kanina umaga dito kasi grabe, my God. Napakakalat. Hindi man lang nila tinanggal yung mga wala na rin laman. Alam ko busy sila pero pag ako dito mag-isa, tinatry ko talaga na ayusin ito ba. Kasi nga ako lang din naman ang mahihirapan ng tubig. Hindi naman nila ilagay dyan sa gilid. Ba't hindi tinanggalan ng karton? Nahirapan tuloy ako. Tingnan lang, andito yung isa kong ka-workmate. Nulungan niya ako ba? Last day niya din kasi ngayon. Dahil bukas ay ano niya na punta siya ng Helsinki. Mag-aaral siya ulit. Maka-bakasyon lang yan. Summer job dito sa hotel. Matagal na namin yan siya na ka-workmate. Umalis lang siya last year dahil ayun nga, nag-Helsinki para mag-aral. Ay ako. Hindi ko alam saan ito umpisan. Ay, kulang-kulang. O, diba? Diyos ko po. Saan yung mga basura? Hindi man lang tinapon.
Ay, nako. Yung trabaho nila ba na, alam niyo yung warsak-warsak, hindi inaayos ng mabuti. Saan na yung lagayan ng tissue ko dito? Naglalagay ako ng madaming tissue dito eh. Hindi man lang nila nirefillan. Ayan, okay na yan. Ang dami na akong tinanggal ng karton. Ayan o, walang stock. Yung coffee namin dito, wala. Yung tea, wala. Oh, kailangan ko pumunta dun sa 4th floor kung saan yung malaking storage room namin para kumuha ng stock dun. Okay. Uwi na ako. Yung aking sapatos na butas ay itatapon na natin to. Diyan na yan siya. Lagay ko nga dito sa plastic be. Kasi ano na siya ba? Ano, laki na yung butas niya. Dapat yung bago ako bakasyon, iniwan ko to. Tinapon ko na to. Nakalimutan ko man doon. Siguro yung ka-workmate ko naglilinis dyan ba? Kita niyo yung sapatos ko. Ano ba itong sapatos niya? Butas-butas. Ayan. It's time to throw na kasi nakabili ng bago. Ay, ngayon ko na naramdaman yung aking paa na masakit. Alam niyo po. Yung hindi sanay sa walking. Almost pitong oras din ako naglakad-lakad. Masakit. Masakit siya, besh. So, na. Uwi na ako. Dahil ako ay gutom na. Kailangan na mag-snacks. Kunti lang yung lunch ko kanina eh. Kasi alam niyo na, nag-diet na ang Maring Queenie. Sinundo na ang mixo natin. Ito si mixo naninibago pa dito. Kasi mga bago yung kalaro niya, yung mga classmate niya dito. Naabutan ko lang siya na mag-isa dito sa gilid. Kakaawa man tong mixo ko. Mixo, you okay? Yeah. Yan dyan, naabutan ko siya dyan kanina, mag-isa lang, nakaupo dyan sa loob. Why you are sad today? Are you sad today? No. No? Yeah. Huh? Yeah. Who is your friend today? Dinosaur. Ay, dinosaurus. Diyos ko, dinosaurus daw yung friend niya today. Wala bang Nini? Walang pangalan? Kung sino yung kaibigan mo ngayong araw na to? Ano naman ang mixo natin? Ano yun? Ako tuloy naawa sa kanya nung naabutan ko siya dyan na walang kalaro. Din dun sa loob talaga. Dun sa may playground. Madami namang bata. Sige lang na. Makakahanap ka din ng kaibigan mo. Actually, nabanggit yan last week ng caretaker dyan. Pinumusta ni Pars ba kung ano yung day ni Mick. So ayun, nabanggit na wala pa nga siyang yung friends talaga dyan sa loob. At naintindihan naman nila dahil bago pa ang mixo natin sa daycare na yan, na alam mo yung classmate niya, although andyan na siya nung summer, pero yung mga bata kasi dyan nung summer ay yun yung mga bata dun sa malapit sa amin na daycare. Na, can you hold the camera, nak? Okay. Because I will seatbelt you. Wait, I need to seatbelt. Can you hold the camera? Yeah. Okay, just hold like that. Like that. Just like that. And say hello to them. Hello. Ask them, how are you? How are you? How about your day? How are you? Good. Good? Are you hungry? Yeah. What you ate today? Why there is... What's that to? Hoy! Uwi na kayo? Ay, hindi pa kayo. Wakala ko uwi na kayo. Sabay na lang sana kayo. May klase namin. Nag-google lang to sa Kami Miguel. uwi na. Bye-bye. Bye-bye. Kailan ko lilipat dun sa kabila? Maga, nandun siya. Tapos, hapon dito. Uy, halika. Ay, ganun pala yun sa kanya. Pag half day siya doon, tapos hatid siya dito.
Dito siya nagda-daycare ng hapon. Ganun After pala lunch. yun. Kasi iba yun, di ba grade 1? At Dapat grade 1, 'di ba? Preschool pa siya. kasi preschool nga siya. ano siya, late, Special. yung Special school siya. sa special. So inadmit na talaga ng, yung ano yung psychiatrist, ano ba yun? Ay, nung ano niya, oo. Na dun special siya. Oo, na special siya. Yun yung Sige recommended lang, nila. O yung doon sa, Dun sa, oo. 6 naman siya, di ba? 6 na, oo. Dapat SK rin na siya, di ba? Oo. Yun nga, hindi pa ready. So, malaman daw. Pero sabi naman nung, ano niya, tag dito yung sa Nebula. Nebula niya, okay naman, nakaka-catch up na daw. Nakakatch up late, ano lang siguro to siya. Baka late lang talaga. Kasi nakikipag-usap na daw nung kanina sa ospital. Magaling. Yung parang Oo. hindi na siya kawawa din to eh. Oo. Kaya nga sabi, hopefully nga this year makatch up para next year. Next year, grade 1 grade na. 1 na. Kasi di ba 6 na to, 7? 6 na, magsa-7. Kaya nga 1 year late na nga. Ganun. Sige lang, Elias, makano. You will Catch up learn ka. more and then speak more. Yan o, na-miss niyo si Elias. Oo. Yan o, daming nagtatanong nito. Asan daw si Elias? Asan? Yan. Yan o, may ano kasi siya, late speech. Pero nakakasalita naman siya, nakikipag-usap. Say next time See you. See you next time. Hey pa. See you next time. Ayun, nakakatuwang na bata. Kakaano din siya. Ngayon kasi hindi pa siya masyadong nakakapagsalita. Kung napapansin nyo po sa mga vlog ko, dahil minsan andito naman sila sa amin ni Mixo, nakikipag-usap, hindi pa siya masyadong nakakapagsalita. At sabi ni Marjorie, nung una niyang dating dyan sa bahay nila, malayong malayo daw yan kumpara ngayon na andyan siya. Yes, 大体取れてますね。 Numita, はい、モスティカ、大。 mustika, blueberry. 水曜はモスティカ、What it was? モスティカ、大キースリ。 Okay, now I know. Ay, kaya yung Mixo natin, napaka-hyper niya. Alam nyo, tuwing pasok namin dito sa bahay, gusto niya maghagdan kami. Masakit na nga yung aking paa. Pinili niya pa dito sa hagdan na dumaan. Sabi niya, let's walk here. Exercise daw. より。 Ha? いけたより。 Hey, remove your jacket and slipper. Jacket, slipper. Your shoes. Venga, poi, sta Hey, Rakas, can you measure his temperature? This look like he's hot. And today the caretaker said he felt cold all the time. Really? Mitä tää lämpömiksi? Tämähän Niillä sanoo lämmin- aamulla, että särkee Joo. päätä. Nilalamig daw to siya eh. Wash hands na. Mulla vieläkään salkee. Joo, käy pesee kädet ja Kädet. iskä mittaa sun Yeah. lämpöisiä. Tapos medyo mainit pa Joo. siya, oy. Huwag naman sana magkasakit. Ito na nga eh, basta tinglamig na, tapos ulan init. Yeah. Yeah, where is our... Yung ano namin. There? Okay, Mixo, come here. Ei kun sänky, mennään Up. sänkyyn. Masakit ang aking kamay. Gusto ko maglagay ng kating ko. At masakit yung aking paa. Gusto ko lagyan ng kating ko. Sa sobrang lakad kanina ba, masakit talaga siya. Kailangan masahe. Gusto ko tong kating ko ay kaya lang hindi ako nakabili nito nung umuwi ng Pinas. Tapos ang napansin ko, meron akong efficacent dyan at hindi naman siya basta-basta maubos dahil minsan ko lang din naman nagagamit. Nawala yung anghang. Dati ang sarap nung kasi sobrang anghang niya. Ngayon, nawala. Kailan ba ako last naglagay? 2 weeks ago, naglagay ako ng efficacent sa likod ko kasi first day sa gubat, sumakit yung aking likod. Hindi nga, parang nag-a-adjust yung katawan natin doon. Naglagay ako sa likod ng efficacent. Hindi ko na maramdaman yung anghang ng efficacent. Ano kaya nangyari doon? Comment po kayo kung na ano po ba yung efficacent. Ano may yung hupas? Uy, na hupas sa Tagalog. Basta yung nawala yung anghang niya ba? Bakit ganun?
Sakit lang, pagod yung aking paa. Lagyan ko pa tong isa. Hindi naman pagod yung aking katawan. Yung paa ko lang talaga. Dahil lakad ng lakad kanina. 30 minutes lang yung aking pahinga. So, 7 hours din ako lakad ng lakad. Gym na naman si Maring Queen ninyo. Mag-workout tayo uli. Hala, parang uulan na naman. Umitim na naman yung langit, oh. Taran, kanina maliwanag na yun, oh. Doon sa gitna blue, pero doon ay medyo dark siya. At yung aking boys, andito sila naglalaro ng soccer. Mete mene. Ah, his toys. Did he played? Yo. Sa okay. It's open? Hi. Don't destroy my car. Ay. Ay, gusto kunin dun sa loob. Yung laruan niya naiwan. Okay. I'm going to gym. Ayan. Asan na yung bola niya? I go to gym. Yo. Okay, see you later. Kitos. Ayan. Kanina pa yan sila dito. Isang oras na yan. Nagyaya si Mixo na maglaro silang dalawa ng soccer. Alangan naman ako ang maglaro, Pars. Pang lalaki man yan na laro. Although may nakikita akong naglalaro na babae, pero hindi ko alam paano yan laruin. Pang ano lang talaga yan. Pang sa kanilang dalawa. Nakakatuwa lang tignan dahil nga si Mixon natin ay lalaki, tapos si Pars, both anak niya sa unang asawa ay puro babae. At sobrang proud niya daw dahil may lalaki siya na alam mo yun, pwede nilang gawin together, like yung maglaro ng soccer. Although yung babae pwede kayo maglaro together, pero iba naman yung gawa ng babae, like Barbie. Hindi naman pwede si Pars maglaro ng Barbie, di ba? Ako man talaga ang maglalaro niyan, basta babae. Kami dalawa ng anak ko eh. Ito dahil si Mixo natin ay lalaki. Kung ano yung gawain ng lalaki, silang dalawa ang maglalaro. Sabi ko nga i-enroll na si Mixo doon sa parang soccer school. Masyado pa daw maliit si Mixo, sabi ni Pars. Medyo maulan nga dito sa Karhula. Taligsik. Ayan, isang oras lang ako dito sa gym ngayon. Pangpagising lang ng kaluluwa ba? Yung kaluluwa ni Maring Queen tulog. Oh, yan, ulan talaga. Baka mamaya lalakas pa to. Ay, tapos na ako mag-workout. Bago ako uwi, ihulog ko pala dito yung mga sapatos ni Pars na medyo sira-sira na siya ba, hindi na mapakinabangan. Chinek niya na to, kaya lang yung iba ay mga butas-butas na, yung ganito oh. Grabe yung memories ng sapatos na to. Ito yung sapatos ni Pars na ginamit niya unang punta sa Pinas. Ayan, at gustong gusto ko to habang sinusuot niya. Ang ganda pa naman sana nito oh. Ang ganda pa nito. Hindi niya na daw, ang sira nito is yung loob pala. Ayan, at sobrang lambot na, kaya pala ayaw niya na. Ganyan pala. Yung iba dito, tanggal na yung lapa-lapa. May stitchers pa naman tong sapatos niya. Ayan ang ganda. I-donate na lang natin dito sa recycle na basura. Kasi mga sira na pala talaga siya. Sinabihan ko man siya na ilagay mo lang sa sasakyan dahil doon ko yan siya i-donate sa Kotka, yung pinuntahan ko dati. Tapos yun nga, nabanggit niya na mostly ang mga sapatos na to ay may sira na siya ba.
parang nakakahiya na daw i-donate doon dahil may mga butas na. So ayan, ano natin dito, ihulog. Saan ba to? Banda, dami pa naman to. UFF, parang alam ko tong UFF. I think yung UFF parang Goodwill din to. Yan, sa Laita, Batet, Keng at Laukot Asustet. Ayan, dyan natin siya ilagay. Same lang kaya to, bakit may gray at may yellow? Batet, sa Laita, doesn't matter naman siguro kung saan ko to ihulog. Ihulog mo na dyan, Mars. Parang medyo mahirap pa naman siya. Ang bigat nito. Ito lang yung kagandahan dito sa Finland pag magtapon ka ng basura ay ito lang yung kagandahan dito sa Finland pag may gusto kang itapon at gusto mo pa mapakinabangan ng iba, pwede mong i-donate dito. Parang puno na yan. Ayan, no, nagsi-awas na. Itong 4 na lagayan, puno na siya. Ito, paano man to ilagay? Paano man to ilagay? Hindi ko man alam paano to. Ignorante si Mars. Paano siya ihulog? Ganyan? Haya. Yung patuga-tuga ka og tapon tapos hindi mo alam paano. Paano nga siya? Hindi ko alam paano to. Baka ibalik ko to sa sasakyan kasi ito puno na. Itong yellow, alam ko to paano buksan. Ganyan mo lang Uy, naku, wag mo galawin yan, Mars, kasi mahulog yan ang dami. Hindi tayo pwede maglagay dyan sa baba kasi mabasa. Muulan pa naman. Ano naman to? Pwede naman dito sapatos, damit at bag. Pero paano nga siya buksan? Ito. Hindi naman siya mabuksan kasi may lock. Patulong na nga lang ako kay Pars. Yan. Dapat may bubukas dyan kasi ihuhulog mo lang dyan sa loob. Pero how man kasi ayan. Hindi naman siya mabuka. Paano man yan? Wala namang instruction paano buksan. Ibalik sa sasakyan. Saan ko siya ihatid? O si Pars na lang yung pahatirin ko dito. Sabihan ko na hindi ko alam paano. Doon pala sa sa I think market namin merong ganito. I-check ko nga doon. Saka pwede doon maglagay. Tara, daan tayo. Ang bigat. Wala, paano kaya yan? Yung yellow ang alam ko paano buksan. Pati basurahan, nahihirapan magbukas si Mars. Dito naman, hindi ka pwede dito mag-dumpster. Kasi mga naka-lock. Ayun, mga lata. Ano man to dito? Ayun, walang laman. Ano to? Ito ay yung pag napilay ka. Ayan, nakagamit ako nito last time. Pwede pala yan dyan ilagay. Hindi ko din naman kailangan yan. At if ever man na kailangan namin ng ganyan, meron dito sa Kotka na pwede ka manghiram. Like yung wheelchair, yung tawag niyan, shower chair. Pag kailangan, hindi ka masyadong nakakagalaw, meron dito kasi si Pars nakatry manghuram. Yung una ko kasing uwi ng Pinas, pagbalik ni Maring Queenie dito sa Finland, may may sugat, hindi na makalakad ng maayos dahil nadisgrasya ako doon sa motor. Nagdrive ng motor, natumba, ayun, grabe yung pangus. At yung araw na yon, 1 week before ang biyahe ko pabalik dito sa Finland. So galing sa Pinas, pagdating dito sa
Finland, yung Helsinki Airport. Naka-wheelchair si Maring Queenie. Ako yung last lagi bumababa sa airplane galing Manila. May alalay na yung nagtutulak sa wheelchair, tapos yung nag-change plane ako sa Qatar. And then pagdating dito sa Helsinki, pagdating ko talaga dyan, ay yung muka ni Pars hindi maitsura. Kaya parang natatakot siya minsan na umuwi ako mag-isa sa Pinas dahil baka kung ano-ano daw ang gawin ko doon at mag-explore at baka hindi na alam ano ang gagawin ni Pars kung ano naman ang mangyari sa akin. So that time, at hindi ako makalakad, nang hiram kami doon sa isang ospital ng walker, o yung same doon ba yung pinakita ko sa inyo, ganun. May dala akong ganun, pero hanggang Manila lang yung galing doon sa bahay ni Mama Banji, pero iniwan sa Manila kasi hindi pwedeng iuwi dito sa Finland. So ayan, wala akong napala dyan. Uwi na lang ako ng bahay, or tignan ko yung market namin, baka pwede maghatid doon ng ganun ba yung mga recycle. Literal pala na basura yung andyan sa market namin, yung box nila dyan. Sa standby na naman sa sasakyan yung mga sapatos dyan. Sayang talaga yun. Ay, ganda-ganda ako dun sa mga sapatos na yun. Wala. Huwag na natin ipilit kung hindi na talaga siya magamit. Kaya nga, pinalagay na ni Pars dun sa recycle bin para sila na ang mag-ayos. Diba? Or pag hindi ko yun siya mahahatid doon, sa Goodwill na naman yun siya papunta. Dahil dun sa yung charity kasi sa Kotka, lang yung tinatanggap lang nila dun is yung okay pa ba. Hindi yung medyo may sira na tapos tatahiin nila. Dahil ibibigay lang din naman nila yun. Tanungin ko nga si Pars, paano buksan yung gray na din dun sa recycle area? Ito na nga, nakapasok na ako. Kanina pa actually ako nakapasok. At nakapagligpit na din ako ng kalat ng ating mixo. Hoy, yung galing ka sa gym tapos may nakita kang pizza. Parang ang sarap kumain tuloy. Ayan o, pizza. Pizza, Koti pizza. Ang sarap niya. Kaya lang, mahal siya. Ang pinakamahal na pizza dito is yung Koti pizza na brand. Ang laki na naman ng braso natin dyan, Mars. May ano talaga. Yan dyan, ang laki. Rayaan nyo na nga. Braso lang naman yan ni Maring Queenie. So dahil gabi na at tulog time na, mag-i-end na po ang inyong Maring Queenie. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.